Magandang umaga mga bata. Maaari na kayong magsiupo. Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, maaari po ba ulit tayong magsitayo para sa ating panalangin? Salamat. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Muli, magandang umaga mga bata. Handa na ba kayong matuto? Puti kung ganyan. Bago natin simulan, maaari ko munang alamin kung sino bang lumiban sa araw na ito. Kapag tawagin ko ang iyong pangalan, maaari mo kong sagutin, narito po ako, ma'am. Maaari po ba? Sige. Miami Pabua, Habian Sherlyn, Janela Pakuan. Magaling, sapagkat kayo nga ay handang matuto dahil walang lumiban sa araw na ito. Ngayon, meron ako ditong mga katanungan. Maaari ba akong magtanong? Sige nga. Sino sa inyo ang nakakaalala sa tinalakay natin noong nakaraang araw? Sige nga, Miami. Ano nga ulit iyon? Ito po ay patungkol kay Dr. Jose Rizal. Sige nga, Janela, ano nga ulit ang sinabi ni Miami? Ito po ay patungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Magaling, bigyan natin ng malakas na palakpakan si Miami at si Janela. Mga bata, meron ako ditong mga hinandang larawan. At ang nais kong gawin ninyo ay tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan. Maaari po ba? Sige nga, unang larawan. Ano ang ipinapakita sa unang larawan? Bayanihan. Opo, ito po yung ang larawan nagpapakita ng bayanihan. Ang pangalawang larawan, ang pagmamano. Ginagawa niyo ba ang pagmamano? Magaling kung ganon. Ngayon naman, ang pangatlong larawan, ano nga ito? Pambansang kasuotan. Ngayon, ang panghuling larawan, ano ang nasa larawan mga bata? Bahay kubo. Meron ba kayong nakikitang bahay kubo sa inyong lugar? Magaling kung ganon. Ngayong umaga ay sabay-sabay muna nating basahin kung ano nga ba ang layunin sa aralin na ito. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na matukoy ang konsepto ng kultura at mga uri nito. Pahalagahan ang kultura bilang isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng lipunan. Ipakita ang material at di-material na kultura sa pamamagitan ng pagtula at pag-awit. Ito ang ating layunin sa aralin na ito. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa ang konsepto ng kultura. Ano nga ba ang kultura? Meron ba kayong ideya kung ano ang kultura? Ang kultura, ito ay tumutukoy sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar na sumasalamin sa kanilang mga paniniwala, kagamitan,
moralidad, batas, tradisyon, sining, relihiyon, kaugalian, pamahalaan, at kaalaman o sistema ng edukasyon. Naintindihan ba ninyo kung ano ang kultura? Mayroong dalawang uri ng kultura. Alam nyo ba kung ano ang mga ito? Ito ay ang material na kultura at di material na kultura. Ano nga ba ang material na kultura? Ang material na kultura ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay, yaman, at mga espasyo na ginagamit ng mga tao upang tukuyin ang kanilang kultura. Halimbawa na lamang ng mga ito ay ang mga gamit tulad ng kasangkapan, sining, mga gusali, damit, at iba pang mga material na bagay na sumasalamin sa pamumuhay at mga pagpapahalaga ng isang lipunan. Ano naman ang mga di-material na kultura? Ang mga di-material na kultura, ito ay tumutukoy sa mga hindi nakikitang elemento ng isang lipunan na humuhubog sa pag-uugali at pananaw ng mga tao. Kabilang dito ay ang mga paniniwala, pagpapahalaga, pamantayan, wika, tradisyon, ritual, at mga batas. Ito rin ay kumakatawan sa mga ibinabahaging ideya at paraan ng pag-iisip na nakakaapekto sa paraan ng pakikisama ng tao sa isa't isa. Naintindihan ba ninyo kung ano ang di-material na kultura? Ang material na kultura, naintindihan ba ninyo? Okay, kung sa ganon ay mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa material at di-material na kultura? Okay. So, dahil naintindihan na ninyo, ano nga ulit ang kultura mga bata? Sino ang makapagbibigay ng sagot kung ano ang kultura? Sige nga, Sherlyn. Tama. Ito ay tumutukoy sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Ano naman ang material na kultura? Sige nga, Nikki. Tama. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay, yaman, at mga espasyo na ginagamit ng mga tao upang tukuyin ang kanilang kultura. Magaling. Ano naman ang mga di-material na kultura? Sige nga, Miami. Tama, ito ay tumutukoy sa mga hindi nakikitang elemento ng isang lipunan na humuhubog sa pag-uugali at pananaw ng mga tao. Magaling, bigyan nga natin ng palakpakan sina Sherlyn, Nikki at si Miami. Meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay ngayong umaga? Wala na. Kung ganon, ay tumugo na tayo sa ating pangkatang gawain. Ang inyong pangkatang gawain ay kayo ay hahatiin sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Makinig ng mabuti kung ano ang inyong gagawin. Ang unang pangkat, kayo ay gagawa ng isang maikling tula tungkol sa mga di-material na kultura. Naintindihan ba ninyo unang pangkat? Okay. Sa pangalawang pangkat naman, ang inyong gagawin ay gagawa kayo ng maikling kanta tungkol sa mga material na kultura. Naintindihan ba ninyo pangalawang pangkat? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ninyo ang mga tula at kanta. Maaari na kayong magsipunta sa inyong mga pangkat.
Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang bawat pangkat dahil sa ibinahagi nilang mahusay na paggawa ng tula at ng kanta. Ngayon ay meron akong ilang katanungan na nais kong inyong masagutan. Nakakita na ba kayo ng mga material culture at mga non-material culture? Ano-ano kaya ang mga nakita mo ng material culture at non-material culture? Alam niyo ba mga bata na ang mga material at non-material culture na inyong nakikita ay importante sa paghubog sa ating kultura? Naintindihan ba ninyo mga bata ang ating tinalakay ngayong araw? Kung ganon ay meron akong ilang katanungan na nais kong inyong masagutan. Ano nga ba ang ating tinalakay ngayong araw? Ano nga ba ang kultura? Ano ang material at non-material culture? At ano nga ba ang mga halimbawa ng material at non-material culture? At bakit ito importante? Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin ay magbibigay kayo ng 3 halimbawa ng material culture na makikita sa inyong mga tahanan. Naisulat na ba ninyo ang inyong takdang aralin mga bata? Kung ganon ay salamat sa inyong pakikinig ngayong araw.